Sa totoo lang, ang version ng Senado, tinanggal ko na po yan. Are you saying there's no AKAP in the Senate version? Yes, I deleted it entirely. How much did you delete, Mr. President, Madam Chair? Yes, 39 billion which was added in the House version. This is for middle class individuals. Parang hindi siya nakatutok doon sa mga poorest of the poor sector of our society. Medyo nangamba ako kasi yung may ibang mga kaibigan natin sa Senado, gusto daw i-scrap, itanggal yung AKAP. Ay, hindi yata nakakaintindi yata kasi hindi yata sila bumababa masyado. Umikot na lang muna kayo at tanong mo muna sa taong bayan kung anong gusto nila. Ano ba yung naramdaman mo ngayon? Naramdaman mo rin siguro yung naramdaman ni VP Sara Duterte, no? Yung pagkalungkot ba? Ha? Nalungkot ka ba dahil hindi lumusot? Dadagan, Balita News Update. At sa amin, nakapag-harvest na kami, kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aanin, nakapag-anin na tayo. So, kung yung season na susunod, okay. It's there's hindi. Alright, welcome back at nagbabalik naman ho tayo sa ating programang Danagan Balita Reaction Video News Update. At ngayon po, may ihati naman ho tayong presko pang mga balita kung saan ho, dyan sa may EDSA Shrine, nagkakagulo at parang hindi na ho yata sila pinagbigyan or pinahihintulutan na makagawa ng prayer rally yung mga supporters ho ni VP Sara Duterte. At kung bago pa lang ho kayo sa ating official YouTube channel, dito ho, ito munting bahay natin, mag-subscribe na kayo para laging updated tayo sa mga kaganapan sa ating lipunan. At sa mga hindi pa po, i-click nyo na yung notification bell at mag-subscribe na rin. So, itong ipapakita ko sa inyo mga kabalitaan na ito po ang sitwasyon ho dyan sa Senado dahil nga po ay yung AKAP ni Romualdez tinanggal na ho sa Senate version. Kumbaga, parang hindi ho nakalusot yung AKAP na sana susuluhin yung proyekto ni Romualdez mga kabalitaan. Ha? So nakaramdam mo siya kung gaano pala kasakit yung pipigilan, yung ano yung magiging gusto niya, at yun po ay kanyang nalasap ngayon sa panahong ito, mga kabalitaan. Grabe, no? Totoo talaga yung karma. Karma is real. Akala niya siguro na lahat ay makukuha na dahil nga may pera ho siya, mga kabalitaan. At dito naman ho, balik muna natin bago ho yan dyan sa Senado. Balik ko tayo dito, mga kabalitaan. Kawawa yung mga vloggers natin, mga kasamahan dyan. Talagang hindi ho sila makakakilos, makakagalaw at makakapag-react dahil nga po ang dami na ho. Parang isang batalyon na yata yan ng mga kapulisan dyan. Baka bukas makalawa, may mga tangkidigera na yan, mga armas na pangdigma at saka sasakyang pandigma siguro, mga kabalitaan. Panoorin ho natin sa gitna, ipapakita ko lang sa iyo itong portion, mga kabalitaan. Bago ho tayo dumiretso ho, itong AKAP ni Romualdez ay talagang ginanon sa Senado, pinutol, hinarangan, hindi makapasok-pasok. Parang sinisipan niya yung mga senador na gayon nga, hindi daw bumababa, hindi nagtatanong sa mga madlang people. Sige, diretso tayo muna dito. Mga po yan. Ayan po, makikita natin dyan, mga kababayan. Live po yan, mga kabalitaan, ha? Diba? Yun po yung nandyan yung mga pulis. Nagdamag yan dito, hindi pa rin umalis, no? Nagdamag yan dito, mga kababayan, hindi pa rin umalis dito sa area, no? So, puyat sila. Diba? Puyat sila ngayon. Ako hindi makupuyat dahil umuwi ako kagabi. Nakatulog man ako. Diba? Sila yung puyat. Sinong kawawa ngayon? Diba? Sino ang kawawa ngayon? Diba? Sila yung kawawa ngayon, hindi kami. Diba? Sila yung kawawa. Dito, tinambayan na rin kagabi, wala to dito. Kagabi, walang SWAT yan dyan kagabi. Ngayon, may SWAT na rin dyan nakatambay sa mismo itong harap, itong entrance ng galerya,
So ibig sabihin ay talagang papaalisin na ho sila diyan sa EDSA shrine, no? So tingnan niyo po yung mga pinanggagawa, hindi naman ho nanggugulo yung ating mga kababayan, ating mga kasamahan. Mas magulo pa nga yung Makabayan Block, talagang binugbog yung pulis doon nung nagrarally ho sila. At ito naman dito, wala naman. Talagang ano lang, nagsasalita at parang kwentuhan lang din, di ba? So sobrang dami kasi noong nakaraan, parang takot na takot ho ngayon yung administrasyong Marcos, mga kabataan. Kasi nakita nila parami na ng parami. Akala siguro nila na baka hudyat na yon na magkakaroon ng people power at mapapababa sa pwesto itong ating Pangulong Bongbong Marcos. Takot din pala itong si Romualdez, kaya baka may utos to ni Romualdez. Baka lang, hindi natin alam ha. Sige, tuloy muna natin. Kita mo natin yung ilang pang mga anggulo dito. Robinson Galleria. Ayan o, makikita nyo, may SWAT na rin dyan o. Ayan o. Yan, di ba? Kinambayan na nila ng SWAT. Papalayasin na kayo dyan. Di ba? Kagabi wala yan dyan. Grabe, no? Pero andyan pa rin yung mga kasama natin. Ayan, di ba? Paano mo nasabi na palitan na yung truck dyan, kagabi pa yan, gunggong? Paano? Ikaw, huwag kang magmagaling kasi wala ka dito. Paano mo nalaman na pinalitan yan na yung mga truck yan, yung mga truck na yan nandyan pa yan kahapon pa yan nandyan. Paano mo nasabi? Sige nga. Sabihin mo nga, paano mo masabi? Sige nga. Ayan o, yung mga mobile na yan, kagabi pa yan o. Paano mo nasabi nandyan yan? Napalitan na yan. Kaya mga truck na yan. So, ang mangyayari ho dyan, mga kabaitan, ay hindi na ho sila talaga pababalikin dahil, ewan ko lang, hindi naman siguro nakaka-perwisyo yung ginawa nila kasi nga, di ba, organized naman. Tingnan nyo po, ang daming tubig, oh. So, yung masasayang lang yung tubig. Talagang may mga sumusuporta talaga sa kanila, nagpapadala ho ng pagkain, snacks, at may inuming tubig. Yung iba nga, dyan ang daw natutulog, eh, no? So ganun ho talaga nila kamahal si ang ating VP or BP Sara Duterte, mga kabalitaan. Ngayon po, dumako na ho tayo sa ating paksa ngayon dahil itong akap nga ni Romualdez ay talagang hinarang, tinanggal ho. Buo ha, yung 39 billion pesos na budget para ho sa akap. Kung matatandaan nyo po ay ito'y parang kinagulat ho ng mga senador na biglang lumabas yung AKAP. Kumbaga hindi dumaan ng tamang proseso para i-implement ho yung AKAP na yan. So ngayon, mismo si Amy Marcos, yung pinsan pa yung tumapya. Hindi talaga tumapya, talagang inalis ho talaga sa Senate version nila. At gusto na lang nila isama na lang yung budget para sa DSWD. Talagang magaling dito si Amy Marcos kasi nga talagang ayaw niyo talaga nitong si Martin Romualdez. Hindi sila magkasundo dito eh. Mas kasundo pa mas gaan pa yung feelings niya pagkasama niya yung mga Duterte, si Sara, si President, at ito nga si dumalaw nga doon sa hospital itong si Amy Marcos ni Attorney Lopez, mga kabalitaan. Kaso nga lang nahihirapan ho dito si Amy Marcos dahil nagkaroon nga ng friction, no? May mga conflict na ho yung kapatid niya at saka si Marcos at saka itong ating VP Sara Duterte. So medyo nahiya na rin si Amy, pero alam ko na talagang naghahanap ng paraan ho si Amy na makakalapit at makausap ng maayos itong si VP Sara. Pero si VP Sara, hands up na. Yun po yung masakit ho doon. Nadadamay na yung ibang tao na wala namang ibang layunin. Yung kagustuhan ay talagang mabuo yung samahan nila ng magkaroon ng magandang resulta kasi mga politiko ho sila eh. Pero balikan ho natin dito, diretso na tayo. At pakinggan niyo po yung report ng GMA. Ito yung patungkol ho sa pagtanggal ng House ng Senate version sa AKAP ni Romualdez, mga kabalitaan. May namumuong girian sa pagitan ng Senado at Kamara kaugnay sa pondo para sa ayuda para sa kapos ang KITA program o AKAP. Kasunod ito ng anunsyo ni Senador Amy Marcos, sponsor ng budget ng DSWD, na inalis na ang AKAP sa Senate version ng Senado. Nakakalito po at sa totoo lang, ang version ng Senado, tinanggal ko na po yan. Are you saying there's no AKAP in the Senate version? Yes, I deleted it entirely. How much did you delete, Mr. President, Madam Chair? Yes,
39 billion, which was added in the House version, and 41 billion added for AIX. Pwede raw pag-isahin na lang ang AKAP at ang mas naunang AIX o Assistance to Individuals in Crisis Situation. While we recognize the necessity of immediate relief by direct financial assistance, it's imperative that we focus also on social protection initiatives, foster long-term development and self-reliance rather than creating a new ayuda nation. Ayaw natin nun, ano? Taong 2024 nang unang ipatupad ang AKAP na layong protektahan ang mga minimum wage earner sa epekto ng inflation sa bilihin. Ayon sa isa sa mga nagsulong nito na si House Speaker Martin Romualdez, nagbibigay ang AKAP ng 3,000 hanggang 5,000 pisong ayuda sa mga qualified beneficiaries. Pero kontrobersyal ang AKAP na binabatikos ng ilang senador dahil wala noon sa proposed 2024 budget ng DSWD at wala rin sa ipinasang bersyon ng budget sa Kamara at Senado. Bigla na lang daw itong sumulpot sa bersyon ng Bicameral Conference Committee noon. Sa 2025 budget, triple ang inilaang pondo para dito mula sa 13 billion pesos noong 2024, nasa 39.8 billion pesos ito para sa 2025. Katwiran ng Kamara, kailangan ng AKAP bilang ayuda sa mga minimum wage earners na kumikita ng 21,000 pesos or less kada buwan. Pero ang puna ng mga senador, hindi ito napupunta sa pinakamahihirap na Pilipino. We don't have problems with the program in itself, pero we wanted to make sure na it's clearer this time, no? Hindi na nababatikos like sinasabi nila, this is for middle class individuals. Parang hindi siya nakatutok doon sa mga poorest of the poor sector of our society. Dumepensa naman si Galing. Speaker Romualdez. Marami raw ang nangangailangan ng pondong ito at handa itong ipaglaban ng Kamara. Medyo Pakinggan natin. nangamba ako kasi yung may ibang mga kaibigan natin sa Senado, gusto daw i-scrap, itanggal Kaibigan? yung AKAP. Payag ba kayo? Kayo, tatanggalin ba natin yung AKAP? Kayo, tatanggalin ba natin yung AKAP? Sabi ng mga nandun, no? Hindi. Sobrang tamlay. Tatanggalin ba natin yung AKAP? Hindi. Nako, si Romualdez gumagawa talaga ng hakbang, paraan. Para-paraan lang kasi yan mga kabalitaan eh. Ha? Lamantakin mo mula 13 million yung budget last year. Ngayon ginawang 13 billion ba yun? Ginawang 39 billion pesos. Ha? Eh kung yung 39 billion pesos, maghanap sila ng tamang pangkabuhayan sa mga mahihirap, eh talagang magagamit pa yan. Pero kung cash yung ibibigay, ha? Pansamantalang tulong lang, ha? Panawid gutom, magkano na ba yung 3,000? Magkano na ba yung 4,000, 5,000? Hindi na ho yan makakabili ng maraming pagkain. Ang dapat gawin, babaan nyo muna yung tax natin, yung tawag nito, yung VAT, yung value added tax, para hindi mo mahirapan yung mamamayan, lalo yung mga Pilipinong may hirap. Yung para kung nagbigay ka ng 5,000, mas medyo makakatulong pa kahit pa paano. Pero yung VAT natin napakataas, tapos 5,000, isang araw lang ho yan. Magkano bang isang kilo na isang sakong bigas? Parang nasa 2.5 na yata eh. Magkano pa ba yung mga dilata ngayon? Magkano ba yung mga noodles ngayon para sa mga madlang people natin? Hindi ko kakasyahin yan. May bayarin pa yan sila sa tubig, may bayarin pa yan sa kuryente. Paano kakasyahin yung 3,000 o hanggang 5,000 pesos sa isang pamilya? Mag-isip-isip nga kayo. Paano ba nakwenta yung 39 billion pesos? Ano ba? Preparation na ba yan para sa next election? Yun ba yung paraan para manatili sa pwesto? Tanong lang ho ito, Mr. Romualdez, sigaw ka na. Diba? Sumigaw talaga eh. Ano sabihin natin sa mga senador? Tatanggalin ba natin? Inutusan na ni Romualdez ang House Appropriations Committee na sikaping maibalik ang AKAP kapag tinalakay na ang national budget sa Bicameral Conference Committee. Sa Senado, ay hindi yata nakakaintindi yata kasi hindi yata sila bumababa masyado. Nakikita po natin ay ito po ang itong gusto ng mga kababayan po natin, itong napaka ng programa galing sa DSWD. Kaya
Sasabihin ko na sa ating mga kaibigan na sa Senado, umikot na lang muna kayo at tanong mo muna sa taong bayan kung anong gusto nila. At sa nakikita ko po sa lahat ng pinupunta natin, gusto at nakapagpupural itong programa. Para sa GMA Integrated News. Ay, nako sa'yo. Anong pakiramdam na may bumangga sa plano mo ngayon gamit yung AKAP, Mr. Romualdez? Ano ba yung naramdaman mo ngayon? Naramdaman mo rin siguro yung naramdaman ni VP Sara Duterte, no? Yung pagkalungkot ba? Nalungkot ka ba dahil hindi lumusot yung 39 billion pesos para sa AKAP? Ang sakit, ano? Isang karma pa lang ho yan. Marami pang paparating, Mr. House Speaker. Kaya maghulos dili ka kasi bilog yung mundo. Nako, baka sa dulo niyan, pagsisisihan mo na. Wala hong may kasabihan nga yung pagsisisi ay laging nasa huli mga kabalitaan. Ayun po, dito nagtapos ang ating video presentation. Kung nagustuhan niyo po mga kabalitaan, maraming salamat in advance. And don't forget to share this video at i-click niyo po yung notification bell. And of course, mag-subscribe na rin para tayong lahat ay laging updated sa mga kaganapan sa ating lipunan. At ako'y magpapaalam na dahil gutom na rin ang iyong kaibigan. Baka mapasma. Salamat sa inyong lahat at kita-kits tayo sa susunod pang mga video ang ating i-upload. Dito lamang ho sa ating munting bahay, Danagan Balita Reaction Video News Update. To God be the glory. Mwah mwah. Chip chip. Peace out.